Ituloy natin ang ating nightly study about the book of John. Ngayon po ay day 28 na. Ang pag-aaral po natin ng John chapter 12 verse 20 to 36. This is about po ang transitional chapter, no? Sinasabi. Bago po tayo mag-umpisa, tayo po muna ay manalangin. Great God in heaven, Lord, kasamahan po kami, Panginoon, itong oras ito. Holy Spirit, we speak, Panginoon, na gabayan po kami sa oras, lahat ng oras po na aming pag-uusap ngayon, Panginoon, pag-aaral ng mga salita. Lord, give us wisdom, Panginoon, na maintindihan yung mga salita. Lord, every heart, every mind, every eyes, Panginoon, ay mabuksan upang maliwanagan po kami kung ano po ang ibig sabihin po ng aming mga babasahin. Speak to us, Panginoon. Ayan po, Panginoon, kayo po ang mangusap sa amin, Lord. Katukan po bawat puso namin, Panginoon. Mabuksan ito, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, Lord, ang iyong mga salita, ang aming kaligtasan, Lord. Ang iyong mga salita lamang, Panginoon, magbibigay po ng katuwiran sa amin, Panginoon. Kung hindi mo po namin alam, Panginoon, ngayon, Panginoon, kung ano po ang aming standing, Panginoon, sa mga pangyayari sa panahon na to, Lord. Lord, you are, Panginoon, our fortress, O God. Bakuran mo po ang bawat isa, Panginoon. Lord, speak, Panginoon, to our hearts right now, Panginoon. Na yung mga message for today ay maging rema ng aming buhay. Salamat, Lord. We give you praise, we give you glory, we give you thanksgiving. In Jesus' name. Amen. This is about the transitional chapter na sinasabi po, no? Nasabi po sa verse 20. May ilang Griegong dumalo sa pista upang sumamba. Lumapit sila kay Felipe na taga Bethsaida sa Galilea at nakiusap, Ginoo, nais po namin makita si Jesus. Ito yung sinabi ni Felipe kay Andres. At magkasama silang lumapit kay Jesus at ipinaalam ang kahilingan ng mga iyon. Sumagot si Jesus, dumating na ang oras upang parangalan ng anak ng tao. Pakatandaan ninyo, hanggat hindi nahuhulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung mamatay, mamumunga ito ng sagana. Ang taong nagpapahalaga sa kanyang sarili lamang ang siyang mawawalan nito. Ngunit ang taong hindi nagpapahalaga sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang naghahangad na maglingkod sa akin ay dapat sumunod sa akin. At saan man ako naroroon ay pumaporoon din siya. Pararangalan ng Ama ang sinumang naglilingkod sa akin. Ako nababagabag ngayon. Sasabihin ko bang, Ama, iligtas mo ako sa oras na ito? Hindi, sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako naparito. Ama, parangalan mo ang iyong pangalan. Isang tinig mula sa langit ang nagsabi, pinarangalan ko na ito at muli kong pararangalan. Nang narinig ito, iyon ng mga taong naroon, kaya't sinabi nila, kumulog. Sinabi naman ng iba, nagsalita sa kanya ang isang anghel. Sinabi sa kanya ni Jesus, sa kanila ni Jesus, ang tinig na iyon ay hindi ipinarinig mula sa inyo na hindi para sa akin. Panahon na upang hatulan ang mundong ito. Panahon na rin upang hatulan ang pinuno ng mundong ito. At kung ako'y maitaas na, ilalapit ko sa akin ang lahat ng tao. Purihin ang salita ng Diyos. So ito po ang salita ng Diyos from chapter 12 verse 20 to 36, no, is about the fruitful grain of wheat. No? Ito po ay transitional chapter na kung titignan po natin ang mga naarang chapter, no, ito pong chapter 12 verse 12 to 19, no, kung paano po pumasok po ng Panginoong Yesus, no, triumphal entry ng ating Panginoon, na lahat po ng sa Jerusalem, tapos siya nakasakay po siya sa asno
Napakarami pong mga tao nandoon nag-aabang sa kanya at sumisigaw po ito ay hari ng Blessed is the King of Israel. Mabuhay po ang hari. No? Naglagay po sila ng mga palms sa daanan niya. Ang iba nagwawagayway. No? At talaga pong katingin nila sa kanya ay hari. No? So, when this verse came po, no, yung verse 20, mga Grego naman po mga naghahanap sa kanya, no, na ibang nasyon na naghahanap. Hindi lang po pala hari ng Israel ang Panginoong Yesus, kundi hari din siya ng mga Greeks. No? Hari din siya ng ibang mga lahi at hari din po siya natin. No? Siya po ang ating Panginoon. No? In this traditional chapter, Jesus prepares the disciples for future events. Piniprepare po ng Panginoon ang mga kanyang disipulo sa any related future events po na mangyayari. Pero po kinukumpara niya ang kanyang death, no? His death to a seed falling to the ground. Then it dies, it germinates, and produces many other seeds. No? Germination is a process including the death or dormancy of a seed. Then it sprouts to tubo, no? Need mo nang maging dormant, no? It's a lifeless or not active. Ang buto, bago ito po uusbong. Ang buhay ng Panginoon ay parang ganoon po, no? Need muna siyang mamatay sa krus ng Kalbaryo at pagkatapos noon ay mabuhay upang ang buhay na iyon ay maging source of life sa karamihan. No? Ang sinasabi po dito, ang process po ng germination, no, is about a seed. No? Ang seed po ito para pong bunga po, para pong isang seed ng isang prutas o kaya sabihin na lang natin mangga. Na ang mangga na to, hindi po kasi lahat ng seed ay tumutubo. Meron po mga seed po talaga na dito tumutubo. Yung mga seed po, no? May mga seeds po, no? Yung iba pong mga seeds, yung isang mangga na bagong hindi pa po magulang na mangga, malambot na pong buto nun, kapag tinanong mo hindi po tutubo. Pero ito pong mangga na to na isang hinog na mangga, no? Na hinog na, dilaw na siya. Tinanggal ang buto nito sa laman, no? Tinanggal mo po ito, tapos iniwalay, ito'y patutuyuan, no? Para mo po siyang papatayin, no? Ito po ay mag-dry up, no? Wala ng buhay, tapos itatanim mo. On that seed, sa labas po nito, ay puro patay na po, no? Yung balat niya po ay napaka-dry niya. Para po itong kahoy, pag daliri mo nga, hindi mo siya pwedeng putulin yun kasi napakatigas. Parang ang kahoy, patay na siya. Pero on inside po, kapag tinanong po yan, isang buhay ang tutubo, isang buhay ang lalago. Magkakaroon po ng roots, magkakaroon po ng stem, magkakaroon po ito ng mga dahon na. At dito na po, kung lalago po ito po ay tataas, magiging isang puno, magkakabunga, lalago at magmumunga ng marami. Ganun po ang death na sinasabi po, na dinadulad po ang buhay ng isang ng ating pong Panginoong Yesus na need muna siyang mamatay sa krus ng Kalbaryo at pagkatapos na doon ay mabuhay upang ang buhay na iyon ay maging source of life sa karamihan. Sabi nga po sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have everlasting life." Ganun nga lamang po ang pagmamahal ng Panginoon sa mga tao, na binigay niya ang kanyang kaisa-isang bugtong na anak, ng kanyang mahal na anak. Sino po sa atin, no, ang ibigay mo ang anak mo, no, para lang ipangtupos sa kasalanan ng iba? Ibigay mo ang anak mo para siya ipapatayin, no? Para siya ipatayin. Hindi po natin magagawa yun, no? Pero ang Diyos, ibinigay niya ng buong puso. Dahil po ganun po kamahal ang mga tao. Ganun po tayo kamahal ng Panginoon. Ganun po ikaw kamahal ng Panginoon. Ibinigay ang kanyang bugtong na anak, no, upang tumubos po sa ating mga kasalanan. No? That whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Na kung sino man ang maniniwala lang sa Kanya, maniwala ka lang, sabi sa Bible, no, magkakaroon ka ng everlasting life. Napaka-importante po ng isang paniniwala, no? Kaya po sabi nga John 3:16, no, kailangan po maniwala tayo sa Panginoon, no?
Sabi nga po sa Acts chapter 4 verse 12, nor is there salvation in any other, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. At sa kanino mang iba, sabi po, na walang kaligtasan. Kanino man, wala. Ang kaligtasan lamang ay sa Panginoong Yesus. Sapagkat walang ibang kaligtasan sa silong ng langit na naibibigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Only the name of God. Only the name of Jesus. Umibigay po ng kaligtasan sa atin. 1 Thessalonians 5:10, who died for us, whether we wake or we sleep, we should live together with Him. Namatay siya para sa atin upang tayo po ay mabuhay. Mabuhay na kasama niya, maging buhay man tayo o patay nasa kanyang muling pagparito. Sabi nga po sa Romans chapter 14 verse 9, for this the end Christ died and rose and lived again, that He might be Lord of both the dead and the living. Sapagkat si Kristo ay namatay at muling nabuhay upang maging Panginoon ng mga patay at buhay. Dito po natin makikita kung paano po talaga tayo kamahal ng Panginoon. Pumunta po dito sa lupa, galing, napakataas po niya, galing nasa langit siya, di natin siya maabot. Sa dami pong kasalanan ng tao, tumaligid po ang tao, pero ang Panginoon, ganun pa rin. Bumaba siya rito para po tayo ay manit niya. Bumaba siya rito para po tayo ay personal po niyang makita. Personal din po natin siyang makita. Pero ang ginawa po, hindi po siya nagpunta dito para po mamuhay na isang parang hari. Nandun po siya sa isang palasyo na napakasarap po ang buhay. Nang pagkain na darating dito, binibigay, meron siyang cup beer bago sa kainin, may mga taga-tikim muna siya. Ganun po yung mga hari dati. Tinitignan po, bawat po, pagkain ito ay sinishare nila ay napaka-special. Ang kanyang mga tulugan, ang sa pagdating sa palasyo, napakaganda po na mga ito. Kahit nga po siguro yung kanyang ang mga hari noon, yung kanilang mga kama, ito po ay bakabalot ng mga ginto. Yun po ang buhay hari. Pero nagpunta po siya dito para po sa kaligtasan natin. In fact, Isaiah 53:5, He was pierced on our transgression. For our transgression po. He was crushed for our iniquities. Sa pagkakasala po natin sa mga unrighteousness na ginawa natin, siya po ay binabulay sa krus. Bago po yun, buhat-buhat muna niyang krus po. Napakabigat. Adun po sa ipapako. Ang krus na po ito ay napasulit po na kahoy. Nung po ako'y kabataan pa, mahal na araw po yun, may mga krus po na nandun po sa pader. So isang malaking simbahan po. Tinry ko lang po na buhatin yung isang krus. Napakabigat po pala niya. Ang Panginoong Yesus ganun po kabigat ang dinalang krus niya. Naglakad siya, habang naglalakad siya po'y pinapalo. Siya'y tinatadyak, siya'y sinasampal. Grabe po. Pati po ang kanyang ulo ay binigyan po ng mga marapakaraming pang tinik na nilagay po sa ulo niya. Na pagkalagay po, tulo po ang dugo sa kanyang ulo. Pero sa paglalakad niya po, kahit na init po ng araw, ng panahon ng time na yun, dahil sa Middle East, ganun po kainit. At ang road po doon, hindi po patag. Dahil sa Jerusalem po, ang road po doon ay hindi, para po, sabi nila, parang bagyo na bundok-bundok, pataas, pababa, pataas, pababa. Yun nga lang paglalakad natin, papunta paakyat. Hirap niya. Pagdating natin sa taas, tayo po wala tayong dala, pero nang hinihingil na tayo. Yung pakala, may bit-bit ka ng krus. Pero ang Panginoong Yesus, hindi niya binaba ang krus na yun. Kung babagsak, yun po ay kanyang tinatayo uli. Dahil po sa pagmamahal sa atin. Hanggang sa pinakahuli na siya ay pinako sa krus. Punong-puno na po siya ng sugat.
Isa lang pong sabi niya. Ang sinabi pa niya, Ama, patawarin mo sila. Ganon po tayo kamahal ng Panginoon. No? Ganon po ang pagtingin ng Panginoon sa atin. No? So, ang halimbawa pong pinakita ng Lord ay parang pattern na dapat po nating sundin. Sabi nga po sa verse 26, ang naghahangad na maglingkod sa akin ay dapat sumunod sa akin. At saan man ako naroroon ay pumaparoon din siya. Pararangalan ng Ama ang sinumang naglilingkod sa akin. Ang naglahangad daw po na maglingkod sa Panginoon, no? Dapat po sumunod siya sa Kanya. No? At saan daw po siya pupunta, kailangan pumarin din po ang naghahangad po na maglingkod sa Panginoon. At pag ginawa po iyon, pararangalan po noon ng Diyos Ama po. Handa ka bang maglingkod sa Panginoon, kapatid? No? Pag binasa po ang verse na ito, hindi po ganun kadali. It's very hard po kung katin pong babasahin po. No? Kung isa pong babasahin, it's hard. No? Kailangan imamatay ka muna sa sarili mo. At sumunod sa Panginoon. Yung po ang sinihiling po ng ating Diyos, no? Ng Panginoong Yesus. Ang pinakita niya ay parang pattern na dapat nating sundin. Verse 25-26, no? Basahin ko na po sa English, no? Whoever loves his life loses it, and whoever hates his life in this world will keep it for eternal life. If anyone serves me, he must follow me. And where I am, there will be my servant also. If anyone serves me, the Father will honor him. Inulit ko lang po yun. Ganun po kasi ka-importante po ang gusto ng Panginoon. No? If anyone serves me, the Father will honor him. Ang disipulo po ng Panginoon ay hindi na nagmamahal sa sariling buhay o kapakanan. Hindi na siya mabubuhay para sa sarili lang niya, kundi susunod siya sa Lord saan man, kahit anong paraan man. Ito po ay susunod sa Panginoon. No? Hindi na siya sarili niya ang masusunod. Para nga pong patay. Walang karapatan sa sarili kahit anong gawin ng iba, di naaalma o di lalaban. No? Talagang ganito po ang buhay ng Kristiyano, ang buhay Christianity. The way up is down. To be the first is to be last. To be rich is to become poor. And to truly live is to die to selflessness and selfish desires and wants. Ganun po daw tayo mamuhay bilang isang Kristiyano po. Kailangan maging humble. Hindi po selfish o mga selfish desires natin dinidesign ng puso natin. No? Kasi po, importante po sa Panginoon ang kaligtasan po natin. Dito po sa mundo, ang buhay po ng isang tao ay hindi na po naglalast po ng matagal. No? Hindi nga po lalampas ng 100 years. No, meron pong mga tao kung lumalampas na iilan lang po yan sa 100 years. Pero pagkatapos na po nun, haharap ka po sa Panginoon. At saan ka pupunta? During Judgment Day, ikaw ay pupunta ba sa langit? Kasama niyang Panginoon? Or ikaw ay pupunta sa impyerno? In this message po, tinuturuan ng Panginoon ang kanyang mga disipulo. Tinuturuan ng Panginoon, gusto niyang maging pattern ang kanyang buhay, no, sa mga Kristiyano. Pero kung binasa po natin ang verse, ulitin po natin ang verse 20. Na may ilang Grego dumalo sa pista upang sumamba. At ang mga Grego na po, lumapit po sila kay Felipe. No? At sinabi sa kanya na nais po nilang makita ang Panginoon. Nabalitaan na po nila ang Panginoon. In fact po, no, ang Panginoon po, the whole topic of John from chapter 1 to chapter 12, verse 19, no, chapter 1, ang Panginoon po ay umikot po ito sa kanyang, sa buong Israel po, para lang po maturuan ng lahat po. Lahat po ng kanyang no? Kaya nga po sabi sa
sa iba pong mga kasulatan, sa ibang mga verses na kasulatan, kung isusulat po lahat ang ginawa ng Panginoon, hindi po ito kakasya. No? Kahit sa isang malaking library po dito sa mundo, sa dami po niyang ginawa. No? Nagpunta sa Galilee, nagpunta sa Samaria, nagpunta sa Jerusalem. No? Sa Sea of Galilee lang po doon, no? Yung Lake Galilee. Napakarami pong mga towns po doon nakapaikot. Nandun po ang Bethsaida, ang Capernaum, ang Gennesaret, ang Magdala, dahil po ang Tiberias. No? Ang Tiberias po. Every point to point po mga to, napakalayo po. Pero nagpupunta po dyan Panginoon. Umalis po rin po doon, pumunta po sa Samaria. No? Nagturo po doon, at dami pong naligtas. Ganon din po sa Jerusalem. No? He was baptizing and doing miracles. Kasama po ang pag-receive po ng mga sight, ng mga bulag. Ang mga patay po, binubuhay niya, isa na po dyan si Lazarus. At napakarami po ng teaching niya na tungkol po sa salvation, sa kaligtasan. Ang nakikinig po dito ay puro mga Jews po, no? mga Hudyo lahat. Kung sa Samaria po, hindi purong Hudyo mga nandyan, kasi po dyan ay mix na pong lahi dyan. Pero may rahi pa rin silang mga Hudyo. Pero itong part na to, verse 22, no? Verse 21, hinahanap na po siya ng ibang mga lahi. Nakita po dito, kung sa 21 pa lang, saka 22, ito pong si Philip at saka po si Andrew, no? Hindi po sila, wala silang confident sa kanilang pong sarili. Kasi lumapit po ang Gredo sa kanila, no? Lumapit po kay Philip po. Si Philip hindi siya lumapit sa Panginoon kaagad, no? Pumunta muna po siya kay Andrew. Sabi niya, Andrew, ikaw na magsabi, nandito ang mga Grego na nagano sa Panginoon. Pakasabi niya, Andrew, ayoko, ikaw na lang. O sige, tayo na lang dalawang pumunta doon sa kanya at sabihin natin. Kaya silang dalawa po ang pumunta doon. Yung pong nakita ng Panginoong Yesus sa kanyang mga disipulo, na nais sa kanyang mga disipulo, no, mawala po ang kanila pong mawala po ang kanilang ang confident, magkaroon po sila ng confidence sa sarili nila, no? They have to die na gaya po ng isang seed na sinasabi ng Panginoon in order, no, pagkaroon po ng panibagong buhay, ang buhay na susunod mo lamang ang Panginoon. Para pong iba pong mga kapatid na nasa church po, no? Yan po, dinaanan po natin lahat po yan, no? Ng mga bago po tayo, no? Pero meron pong ibang mga matatagal na po, nasa simbahan, no? Para sa walang absent or every service nandun po, no? Tapos kung merong mga ibang mga gawain, meron po mga time na may mga gawain, biglaan, may mga gawain. Ito pong mga paghiniling po sa isang kapatid na mag-pray, opening prayer, minsan hindi po handa. Nandiyan po minsan ang sasabihin ng mag-opening prayer, ikaw na mag-opening prayer, ikaw mag-opening prayer. Pero sasabihin po, hindi ako handa eh. Mamaya para akong aasmahin. Ang nanda lang po, pinagpapawisan na ng malamig, no? Kasi po wala pa yung acceptance po, no? Wala pa po doon ang acceptance sinasabi po, no? Kaya pong sinabi po ni Apostol Pablo po, no? Sinabi po niya sa 2 Corinthians chapter 5, 14 to 15. Ang pag-ibig ni Kristo ang nag-ahari sa amin, sapagkat natitiyak namin may isang namatay para sa lahat, no? Kung kaya't ang lahat ay may bilang ng patay, no? Ang pag-ibig daw po ng Panginoon ang nag-ahari po, no? Di ba mga taga-Korinto? Sa verse 15 po, namatay siya para sa lahat upang ang nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling mabuhay para sa kanila.
huwag na daw po mabuhay para sa sarili, no? Kundi para kay Kristo na mamatay at muling mabubuhay para sa kanila. Ito po kasing si Pablo po, ang dati po niyang pangalan ay Saul, no? Si Saul po ang talaga mga buhay niya. Ito po ay mataas ang pinag-aralan niya. Ang nagkaroon po siya ng degree na lawyer, pero bago po yun, minaster po niya ang Book of Psalms. Minaster ng Book of Psalms, alam po niya mga salita dito. Pero nakakapagtaka bakit po siya ang taga-usod po ng mga Kristiyano. Alam po niya pala ang Book of Psalms. No? Book of Psalms, sa umpisa pa lang alam po kung paano po makita po ang Panginoon, ang kanya pong katwiran. Kung paano po sumunod sa Panginoon, kung paano po maging humble. Pero kabaligtaran po ang ginagawa po nitong si Saul. Pero on the way to Damascus, nung siya po ipaparoonin para po huliin ng mga Kristiyano, nagpakita po sa kanyang Panginoong Yesus. In a beam of light, buong paligid po niya, no? Kahit katanghalian tapat, nandun po ang light na iyon, siya po ay nadapa, siya po ay natumba. At kinausap siya ng Panginoon Yesus, no? Sabi po niya, bakit mo ako inuusin? No, nakausap po niya personal ang Panginoon Yesus. Namin po niya personal, nandun po ang presensya, nandun po ang light niya. Through that time, no, doon po nag-germinate po ito po si Saul. 3 days po siyang bulag, walang nakikita. Ang bulag po walang nakikita, gabi man, na merong lights dyan, kahit man umaga, maghapon, no? 24 hour po, walang nakikita po si Saul. Hindi po siya kumakain, hindi rin po siya uminom for 3 days. But during that 3 days po, no, he considered himself dead po, na namatay po siya. It's like on the center, there is a germination po, no? And left side, ito po si Saul, dati po siya. It's an old self, no? Pero pagdating po dito, siya po nabuhay muli, nag-sprout siya, no? Pumunta po itong si Ananias sa kanya at pinatong po kanyang palad po. Sabi niya, marireceive na niya ang kanyang paningin. No? At ang oras po na yun, nareceive paningin niya, ang the scales of the eyes po ay natanggal. Ang dahil pala palang skills. Sa buhay Kristiyano, sa mga Kristiyano po pala, marami po palang mga tao po na maraming skills pa sa mata. Hindi ba po nakikita talaga ang tunay na turuan? Kaya mo bang tanggalin ang skills na ito sa iyong mata? Kaya mo bang sumunod sa Panginoon, kapatid? Sabi po sa Romans 6:11, kaya dapat din ninyong ituring ang inyong sarili bilang patay na sa kasalanan. Ngunit buhay dahil sa Diyos, sapagkat kayo ay nag-iisa kay Kristo Jesus. Napakahalaga po pala ang pag-iisa po sa ating Panginoon. No? Ang pag-iisa po na to, ang gusto po niyang Panginoon, ng Panginoong Jesus, ang pagiging magkaroon po ng personal relationship sa Kanya. Jesus is a germinator, hindi po siya terminator. Siya po ang nagbibigay ng buhay. No? So may isip ka ba na paraan na ikaw ay mamatay sa sarili mo alang-ala sa pagsunod mo kay Jesus? May naisip po ba kayong paraan na alang-alang kay Lord, ikaw ay mamatay sa sarili mo? No? Alang-alang lang kay Lord, mamatay ka o patay na sa kasalanan, ngunit buhay dahil sa Diyos. Sapagkat kayo ay nag-iisa kay Kristo. Bilang pong isang Kristiyano, no, we need to die and hate ourselves in this world. Yung pong binabanggit po ng Panginoong Jesus. And to follow Jesus and became His servant. Pag po ginawa natin to, is there's any reward, no? Meron po, by then, we will bear much fruit. And if we follow Jesus, the Father honors us. Pero bago po yung sabi niya, mamatay po muna tayo sa sarili natin, mag-germinate, is about germination. No?
Hindi po ganun kadali yun, kapatid, no? Pero po yun ang kailangan. Ganun po yung kahalaga. Ganun po yun ka-valuable at ganun po siyang ka-precious. No? Meron po mga minsan sa buhay natin na ayaw po natin magpatalo. Kung dati po tayong hindi ba po Kristiyano, ayaw natin magpatalo, kahit sa isang simpleng conversation. No? Gusto mo palaging ikaw ang panalo. Ayaw mong ma-down. No? Sometimes, sa pananalita pa lang, kahit na makasakit, kahit na masaktan ang kausap mo, kahit na nakakasira po no, ng pagkatao, ginagawa mo para lang manalo. Pero being a Christian is a different way. In order to win, po, being a Christian, you have to win way. Tanggalin po natin ang pride na yun. Tanggalin po natin ang selflessness natin. Tanggalin ang ego. Magpaka-humble tayo. Ito po'y gagawin natin, hindi po para sa ating sarili. We have to germinate ourselves. Para pong si Pablo. No? Dati po itong umusig sa simbahan, siya po sa soul. Nag-germinate po siya. By 3 days po, walang nakikita. Siya po ay hindi kumakain, hindi po siya umiinom. Tapos, binigyan po ulit siya ng buhay po ng pamamagitan ng pangalan ng Panginoon. Na-receive po niya ang sight. Nagkaroon po siya ng buhay. Ganun din po tayo bilang Christian. We have to die for ourselves in order to honor the Father, in order to follow Jesus. Yun po ang gusto po ng Panginoon sa atin. We have to germinate ourselves. Amen? Amen po. Sige po. Tayo po ay pumigit para sa ating panalangin. Lord, maraming pong salamat, Panginoon, sa oras na ito. Napakahalaga po, Panginoon, ang makilala ka namin, Lord. Lord, we seek your forgiveness, Panginoon. We ask your forgiveness, O Lord. Dati po pala, Panginoon, hindi po namin alam ang ginagawa namin, Lord. Ang ginagawa po pala namin, Lord, ay puro po selflessness, Panginoon. Lord, ang gusto mo pala, Panginoon, tanggalin mong pride sa amin, Lord God. We have to die for ourselves. We have to germinate, Panginoon, in order to meet you, Panginoon. In order to understand what you want us to be, Panginoon. In order to understand your will, Lord God. We have to germinate ourselves, Lord. Lord, we pray, Panginoon, for this message, Panginoon, na ay pong natanggap, Lord. Ito po ay magbigay po ng katuruan sa aming kaliwanagan sa aming mga puso, sa aming mga isip. That your word, Panginoon, ang kailangan namin. Speak to us, Panginoon. Sa halip na oras, lahat ng aming gagawin, Lord, lahat ng aming oras, Panginoon, speak to us. Hide us, Lord. Keep us and bless us. Salamat, Lord, for this wonderful message. You're truly a wonderful God, Panginoon. An amazing God. We give you praise, we give you glory, we give you thanksgiving. In Jesus' name we pray. Amen. Bukas po muli tayo makinig po muli sa ating mga continuation of study of the book of John. Gabi-gabi po natin itong gawin. We are already on the halfway, no, na pagbabasa po nito. Only a few days lang po, no, ito po matatapos natin. At napaka-importante po pala, napakahalaga pagdinig sa salita ng Diyos. And I pray na mabuksan po, no, ang ating mga pananaw, ang ating isip para po maunawaan talaga natin pag po ang salita ng Diyos is true salvation po. Praise God.